Alam ko 'pag ganitong panahon ng halimbawa mga bakasyon, no, yung mga long weekend, may mga partikular na scam, na nauuso, eh. Alam ko merong tinututukan ng inyong Oo. grupo. Ano po ito? Well, lalo na ngayon magho-Holy Oo. Week. Yung iba kasi before, naglalabas kami mga 1 month before the Holy Week. Pero ngayon, yung napansin kasi namin, dahil nga yung nangyayari sa Middle East, nagtaasan lahat, at isasabay mo pa yung ugali ng mga karamihang Pilipino na last minute. So bukod sa mataas na at last minute pa, dito namin nakita yung mga iba't ibang mga modo sa social media kung saan mag-o-offer ng mura ng plane ticket. So actually doon nagsimula yun eh. So dahil every year, laging nagra-rush, ang daming nananamantala. So kaya naglabas kami nung advisory na 4. Okay, 4 na lang ang tinutukan namin. Nandyan yung fake accommodation kasi hindi ba yung mga last minute na saan tayo magbo-book, and then yung makikita kang promo sa Facebook or sa ibang social media, and then malalaman mo hindi pala nag-exist. Hindi pala siya. Meron pa kaming isang lumapit sa amin 2 weeks ago. Yung resort niya sa Bulacan, ginaya. Ina-advertise, oo. Hindi, kinuha lang yung mga litrato, Oo. iniba yung pangalan, tapos yan, nai-report na namin yon. So yung mga fake accommodation, kaya po yung sinasabi namin, kung maghahanap kayo ng mga resort, pag nakita nyo sa Facebook, tawagan nyo muna, make sure may landline sila, make sure nag-exist sila, tingnan nyo kung bago yung account, and then pangalawa, tingnan nyo yung reviews. Ano natin, bagitin muna natin lahat, tas busisiin natin Okay. isa-isa. Oo. So yung unang-una dyan, yung fake accommodation, karamihan po dyan nasa social media, nandyan yung mga iba't ibang lugar na super mura. So, pero kasi kapag titingnan kayo, kung hindi kayo nakapagplano at nakita nyo lang, bago kayo magmaya, yung bayaran kasi niyan either via e-wallet, Maya or GCash, or via deposit. Pag i-deposit, make sure po na nakaregister yon dun sa business name. Pag individual name po, magduda na kayo. Yung, eto, sige, isa-isayin muna natin, di ba? Yung fake hotel, ano yung pangalawa? Fake, oo. Fake wifi. Para kasi baka makarelate yung so ating yung mga iba, yung mga fake viewers, accommodation, listeners. yan yung Oo. mga fake resort, fake hotels. Yung pangalawa, yung fake wifi hotspots. Usually nangyayari to sa mga restaurants, sa mga beach or mga resorts na akala mo legitimate yung wifi. Kaya yung kaya namin ginawang number 2 ito kasi usually pag Holy Week, walang bangko eh. At hindi na tayo nagdadala ng cash. So nagkakaroon tayo ng mga digital banking transactions. Huwag po tayong magba-banking transaction using Wi-Fi. Gumagamitin po natin yung mobile data natin. Kasi kapag let's say nag-set na yan ng mga fake Wi-Fi at pumasok ka doon, kuha na po yung mga credentials nyo. So marami po yan, especially sa mga probinsya resorts and even abroad. Yung pangatlo naman, yung mga too good to be true deals. May pakete na kasama na yung flight, accommodation, hotel, lahat, libre pagkain. Tapos super mura, tapos may time limit. So yun po yung Na iingatan parang natin. ang offer na to good for 24 hours, mga Good ganon. 24 Oo, hours, oo, tapos oo. mamadaliin kayo nang hindi nyo na siya na-check. So dapat po, ganun din po yun. At syempre, yung pinaka-pang-apat, yung cheap airline tickets. So, kasi, nagtaasan po, halos nagtriple. Oo. Lalo na yung mga out of the country, pati yung mga domestic flights natin. So, syempre, yung mga kababayan natin, nandyan yung mga wais na akala nila, makakatipid sila. Iko-compare yan eh. May mga offers, sinasamantala yan ng mga scammers. Lalo na global yung problem, so hindi lang siya sa Pilipinas. Kaya kapag nakakita po kayo ng super murang airplane tickets, ang unyo nyo pong gagawin, punta po kayo sa mga airlines. I-compare nyo po. Kapag let's say super baba na imposible na, ay naku, wag nyo na pong patulan. Scam na po yun. Okay. At preferably, kahit na po medyo mahal, as much as possible, mag-transact po tayo diretso sa airlines. Diretso na lang. O kaya may mga travel apps na pwede. Ako minsan may mga ginagamit travel akong apps. travel apps. Unahin natin itong fake hotel or accommodation bookings. Katulad ng binanggit mo. Kasi ang ginagawa nila, nag-a-advertise sila na ang ganda ng mga Airbnb or usually hindi ito malalaking hotel, Hindi. ano? Oo, or malalaking resort, ano? Oo. Tapos, So akala mo ang gaganda nila. So ang unang tingin mo diyan pag nakita mo sa FB, may mga iba't ibang litrato. Actually 3 yan eh. Yung una, number 1, hindi totoo yung account. So meaning hindi nag-exist yung resort. Yung pangalawang na encounter namin, yung mga litrato
sa ibang resort yon, Oo. ginamit lang nila. So, hindi pa rin siya Naalala ko nag-exist. si Ai ba yun? Si- Yung isang artista or si Pokwang, na inano yung bahay niya last year ata, Ay, na ginamit yung in-advertise yung in-advertise bahay niya. niya. Oo, yun. na fake So- din. Anyway, so oo. ingat po tayo. And Oo. then, yung pangatlo naman, ito, pwede nyong ireklamo na legit naman, iba lang yung picture doon pag pumunta kayo. Pagpunta mo, oo. So yung, Parang fake, ano ba yun? Fake pa- advertisement yun. false Oo, advertising. False advertising, yeah. Pero yung Oo. sinasabi namin, mag-ingat po tayo doon sa dalawa kasi make sure na totoo yung pupuntahan nyo. Mahirap naman kasi pag pumunta kayo tapos wala pala doon sa address. Minsan kasi may mga reviews or minsan nakikita mo may followers. May mga followers. Oo. Pero para ma-check nyo po, i-check nyo kung may blue check siya, kung legit yung account. Pangalawa, maraming reviews. So, yung reviews hindi mga bago lang. Okay? So, kailangan medyo matagal na, di ba? And then make sure, malalaman to sa bayarin. Kasi usually, mga legit na negosyo yan. So, kailangan nakapangalan sa kumpanya kasi resort yung pangalan eh. Unlike sa Airbnb, kung mga bahay lang po yan, sa Airbnb kayo mag-transact. Sa mismong app, no? Sa mismong app. Oo. Wag po, kasi ang gagawin niyan, dadaling kayo sa website or minsan, diretso yung bayad na. So, kailangan hindi nakapangalan sa tao kapag magbabayad ka na yung bank account. Hindi ba? Or yung e-wallet. So, or pwede tawagan, di ba? Or Kasi mag-video minsan, call. Josel, katulad yan, sinabi mo, di ba, pag last minute, dahil mahilig tayo sa last minute, pag kailangan mo ng booking, di ba, babiyahe ka na, o pa Laguna, pa Batangas, ganyan. So, minsan, kumukuha ka na lang basta, or naghahanap ka na lang basta, di ba? Oo. O para makakuha ka ng legit na kahit na last minute. Paano ka iiwas sa scam at ano ang dapat mong Ayun, bantayan? Oo. well, unang-unang, gumamit po tayo ng legitimate app. Yung sa app po kasi mas secure siya kaysa sa FB. So, yung isang technique na ginagawa namin dyan, kapag nakita nyo doon sa social media, i-check nyo, gumamit kayo ng booking.com or kung ano man travel app, kung nandun sila. Kasi kung nasa booking.com yan Yes. or kung ano man travel app, ibig sabihin, legitimate yan. Pwede mo pa rin nga ma-compare yung prices, Pwede mo di pa ba? ma-compare yung Oo, price. oo, Kasi oo. iba yung prices po doon sa app kaysa sa walk-in at iba Or rin direkta ka doon sa or ano. didirekta ka. So minsan mas mura doon sa mga app. So hindi po tayo wag po tayong padalos-dalos na manghihinayang na ay sayang kailangan ma-close ko na kaagad. Kasi minsan baka hindi po totoo kung sa social media niyo Sabihin siya ako, nakita. baka mabook na po ito. Yes, baka may baka nabook kumuha na. na po ito. O may Oo, ito oo. pa yung mga Diba? Oo. yung mga dyan. May nakapila po dyan, may nauna na po sa inyo pero pina-prioritize ko po kayo. Basta magbayad kayo within the next 10 minutes. So yan po yung mga iiwasan natin. And then yun po yun. So kailangan legit yung resort. At kung fully book na, ganun po talaga, last minute po Oo nga, tayo. kaya nga. Last minute. So, lalo na yung mga malalapit na area, usually yung mga nandyan, kung let's say nasa Luzon ka, yung mga scam dyan, nasa Bulacan, Pampanga, yung mga malalapit lang na madaling puntahan, kung nasa Cebu ka naman or sa Davao, it's also within the area. Kasi alam nila na mabilisan. Anong reklamong area na madami? Dito? Pampanga, Bulacan. Okay. hindi Kasi nga hindi- parang kala mo ang lapit lang. Ano, hindi na nag-i-exist. Last minute minsan. Minsan wala or minsan iba yung litrato doon sa pinuntahan. Or napakaliit or katabi pala. So yung next, mamaya pag-usapan natin paano ka makakahingi ng makakapagsumbong or for all the scams. So yung next natin, itong sinabi mong fake wifi, paano nila nakukuha yung information? Nako kasi merong mga device yan. So halimbawa, scammer ako. Ang gagawin ko, pupunta ako sa Starbucks. Or pupunta ako sa coffee shop, sa hotel. Gagayahin ko yung pangalan ng wifi nila. Tapos maglalagay ako ng free. Oo. Maglalagay ako ng mga free. And kapag nandoon ka na kasi, makikigamit ka ng wifi, pag nag-login ka doon, pinasok mo yung credentials, pinasok mo yung phone mo, kuha na lahat. Ma-access lahat ng ipapasok mo. So, lalong-lalo na kapag digital banking transaction or e-wallet. Kaya po ang sinasabi namin, pag nagta-travel po kayo, wag po kayong gagamit ng digital bank nyo or ng e-wallet nyo. Wag po kayong magbabayad ng mga bills gamit ang public wifi. Gamitin po natin yung mobile Data data. na lang. Kasi Oo. dinemo sa amin yan ni Art Samaniego eh. Kinuha niya lahat yung mga wifi, pinatay niya lahat yung mga wifi. Tapos May sarili siya. may Tapos sarili nakapag- siya. Ano ka, Ginaya niya. Oo. Usually nangyayari yan sa mga airport. Kaya ang gagawin nyo, make sure na ito ba yon, di ba? Itanungin nyo,
Kasi baka nagdo-duplicate. Tanungin nyo, wag po natin paniwalaan kung ano yung nakikita nila. Halimbawa sa airport, no, oo nga, baka mamaya kung naiya lang nakalagay doon, Oo, nakala mo nakaiya yun lang. ay legit. So, tanungin po natin, Oo. pwede naman po tayo magtanong sa concierge na ito po ba yung free wifi, and then, kasi usually ang lalagay dyan, malaking free eh. So, para hindi ka na mag-login, di ba? So, yun po yung, basta po kahit free wifi siya, kahit legit wifi, wag po tayo magta-transact gamit ng ang mga wifi. Ibig po sabihin, pag ganon, makukuha nila yung details mo, halimbawa password, account Kasi ang number. gagawin mo, magla-login ka eh. So, pag nag-login ka na doon, nakukuha nila yun. makukuha na nila yun, ma-access na nila. Kuha lahat yung mga passwords. Kung ano to, yung ano, Yung finger, facial, medyo may safe. Kasi let's say or kung facial, yeah, oo. yung mga accounts ngayon, kaya ang ginagawa po namin sa mga devices namin, bago mo i-access, may facial recognition na lang, para mas safe. Kasi yung mga biometrics, mahirap kunin eh. Okay. Lalo na yung, di ba, yung gagamitin, yung two-factor authentication. So, ang gagawin din noon, gagawa rin silang paraan para ma-bypass yun or ma-access nila. So, you would advise na gumamit ng facial recognition or ano? Sa lahat. Lalo na for banking apps. Yes. Actually, sa lahat ng mga accounts nyo, whether it's social media, kung po pwede, bago nyo i-access, meron na kasi ngayon na dati, yung mobile phone nyo lang, di ba? So ngayon po pwede na lahat ng mga banking apps, social media apps, lahat ng mga binabayaran yung apps. Bago nyo pa ma-access yun, gagamit na ng mga biometrics para hindi na yung kayo next natin, mahirapan. number 3, itong too good to be true na Naku. deals. Naku, ba't ang dami pa rin nabibiktima nito? Kasi ang ginagawa ng mga iba, nagpapanggap silang mga travel agency. So ang ginagawa nila, pinapakete nila yan. Sinasama na yung airfare, sinasama na rin yung free food, di ba? Other than the free breakfast that you have. And then i-offer nila ng napakamura. Usually abroad to eh. In dollars na parang 3 days, 2 nights. Ang gagastusin mo less than $200, di ba? So all in na yun ha. So airfare ganyan, kasama hotel. na yung airfare. Ang mura, So kapag nakakita na po kayo ng ganun, questionin nyo na bakit ang mura? Kasi ibig sabihin, tapos may rush pa, na nandun pa rin yung rush na mag-down ka na. Kailangan mag-down ka na, mag-reserve ka na. Usually, ang hinahabol ng mga kawatan, yung reservation lang. So, wala na silang pakialam kung babayaran mo na. Hindi na nila habol yung second. Kasi doon pa lang medyo Kumita malaki na sila. Kumita na sila. At kung marami kayo, marami na yon. Ngayon, ako pa naman, pag naghahanap din ako minsan sa social media, ang dami ko rin nakikita talaga ng mga package deals, ano? Pag let's say, ang tinype nyo, kasi yung algorithm ng social media, kapag naghanap ka na ng cheap vacation, maglalabasan lahat yan. Yes, oo nga. So, lalabas lahat sa algorithm yan. Yun po yung pinag-iingat natin. Kaya, ang sinasabi namin, babalik tayo doon sa advice natin doon sa una, mag-transact kayo sa mga apps. Legit Kasi na ang apps. mahirap dito, yung mga apps, kahit papano, mahirap kopyahin. Yung mga website kasi, mga website transaction, yun, nandun lahat yung mga phishing eh. So, pwedeng gayahin, magdadagdag lang ng di ba? Kung let's say, kung ano man resort yan, yung Boracay Resort, magdadagdag ng A sa Boracay nang hindi nyo namamalayan or magdadagdag ng C. So, akala nyo legit resort website na siya. And then, itong huli, paano ng modus nitong nagbebenta ng airline tickets? Ay nako, dyan po marami. Kasi may mga website kasi, may mga negosyo yung mga iba na kino-compile nila lahat. Okay, kino-compile nila lahat yung mga murang presyo. Legit po yun. Even sa AI, pwede nyo gamitin yun na, find me a free. Find me the cheapest. Ang problema, yung ibang sasabihin, na-book na dati, pwede namang i-transfer sa'yo. So kapag di sa amin ka nag-transact, whether i-misrepresent yung mga airlines, whether it's local or whether it's abroad, so kapag doon ka bumili sa kanila, doon ka magbubook sa kanila, yun na yun. Yun, no? Kasi, so, ang mas maganda ay direkta pa rin, ano, sa mga airlines. Especially use the app. So, kung Philippine Airlines nga, man yan, Cebu Pacific, AirAsia, use the app. Wag po tayo magtatransact sa website at lalong-lalo na wag po tayo magtatransact sa social media. Oo, kasi baka hindi, may mga website naman na okay din. Kaya lang, just to be sure, Just to be sure. doon ka na lang sa mga app. Kasi kung let's say, kung hindi ka familiar doon sa website na yon,
ang gagawin kasi niyan, baka phishing site yung ibigay sa'yo. Oo. So, oo. ginaya lang pala yung particular na airlines na yun, di ba? Yung Cebu Pacific, sobra ng U, nang hindi mo namamalayan. Pero ito ay mga tao to na kunwari, yung mga nagbebenta, mga travel agency kunwari. Oo, mga scammers na actually Oo. organized crime na yan. So, Oo. lalo na ngayon, tinitake advantage nila yung mahal na Oo pamasahe. nga eh, oo. So, usually kapag kung hindi po yan sa legit na airlines na nag-announce na may promo yung Yes, yung oo. legit na airlines, Oo. i-check nyo po yung social media nila. Makikita nyo naman yun eh. Usually yung mga travelers, na yun yung talaga nagta-travel, Yes, oo. alam nila yan. Pero kasi yung mga biktima rito, yung yung mga talagang yung mga may biglaan na kailangang umuwi, di ba? So, kailangan nilang patulan. So, yun, hindi Ako lang nga, di po ba sa airlines, oo. pati rin sa mga barko, sa mga bus, Oo. may mga ganun. Sabi ko nga sa'yo, nakakuha ko ng promo bago yung Oo. gera eh. O, di ba? May mga ganun naman, may mga legit. Pero Legit. titignan nyo po yung official website or Official yung website at apps. official social media accounts nila. Oo. Kapag let's say nanggaling lang yan sa isang social media account na hindi nyo kakilala or nagpapanggap ng mga travel agencies, ingat po tayo doon. Make sure may blue check. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.